pala, babagsak yung eroplano, patay lahat ng pasahero. Sabi ng Diyos, I told you. Alam niyo, hindi ka pagbabawalan ng Diyos kapag ikabubuti mo yan. Pagbabawalan ka lang, kung alam niya, ikapapahamak mo yan. Kaya makinig kayo. Makinig. Makinig. The Lord be with you. And with your spirit. A reading is from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus appointed 72 other disciples, whom he sent ahead of him in pairs, to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you. For the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you. Cure the sick in it and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.' Whatever town you enter and they do not receive you, go out into the streets and say, 'The dust of your town that clings to your feet, even that we shake off against you.' Yet know this, the kingdom of God is at hand. I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for the town." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The said reading is from the Gospel of Luke, chapter 10, verses 1 to 12. Let us pause for a while and let us reflect on the said Gospel. My dear friends in Christ, good morning. Morning, Father. Once again, let us recognize the people around us. Good morning. Magandang umaga. No? Good morning po. May naobserbahan ba kayo sa first reading? Ano naobserbahan nyo? Mahaba siya pero may isa siyang laman. Ano? We observe in today's first reading from Nehemiah, where those hearing the word of God are urged to be joyful. Yun ang laman. Lahat na nakakarinig ng salita ng Diyos ay dapat masaya, magdiwang. Yun ang laman. Mahaba siya, pero ganun kasimple lang ang mensahe niya. Normal naman pag nakinig ka ng salita ng Diyos, dapat masaya ka dahil sa ikabubuti mo yun. O halimbawa, bukas na yung bola ng loto at sinabi ko sa iyo ngayon ang tatama bukas. Masaya ka o hindi? Ikaw lang mananalo. Bakit? May sekreto kang narinig. At yung sekretong narinig mo ay ikabubuti mo. Yan ang salita ng Diyos.
ang salita ng Diyos ay sekreto ng buhay. Halimbawa, sinabi ng salita ng Diyos, huwag kang mangalunya. Di ba, nasa 10 utos yan? Na, be faithful to your wife or husband. Natutuwa ba kayo na narinig mo yan? Subukan mong huwag sundin yun. Subukan mo. Ay mo, hindi ako makikinig. Mangangalunya ako. Nahuli ka ngayon ni Mrs. Away yan. Away. Away yan. Mag-aaway kayo, hindi na kayo mag-uusap. Aalis na yung maghihiwalay kayo, yung mga anak nyo. Hindi alam kung sino, kanino sasama, kay tatay o kay nanay. Oh, you see? Sabi ng Diyos, I told you, 10 utos yan, huwag kang mangangalunya. Pagsisisihan mo yan. So dapat tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos, yan ay dapat ikinaliligaya dahil yan ay parang bago ilabas yung tatamang numero ng loto, sinabihan ka in advance. O, ano pa yung mga salita ng Diyos? Naalala nyo na dapat ikaligaya. Thou shall not kill. Subukan mong wag sundin yun. Ay, pag nakapatay ka, darating ang pulis, huhulihin ka, ikukulong ka, lilitisin ka. Ayun, mawawala ng magulang o tatay yung pamilya, magdurusa ka sa kulungan. You see, sabi ng Diyos, sinabi ko na, ba't ayaw mo makinig? O honor your father and your mother. O subukan mo suntukin yung nanay, tatay mo. At pinalayas ka sa bahay mo. Saan ka titira? Sa kalye. You see, dati ang ganda-ganda ng buhay mo. Natutulog ka sa kama, naka-aircon ka pa, libre lahat. Sino nagbabayad ng kuryente sa bahay nyo? Kayo o na magulang nyo? Magulang. Sino nagbabayad ng tubig? Kayo o magulang nyo? Magulang. Sino bumibili ng mga pagkain nyo? Kayo o magulang nyo? Magulang. Tapos, isa lang ang hinihingi sa inyo, igalang nyo sila. Hindi nyo pa ginawa. Libre na nga lahat eh. Sinuntok mo pa nanay, tatay mo. Pinalayas ka ngayon. Ayan, wala kang trabaho. Mamamalimos ka. Sabi ng Diyos, I told you. I told you. No. Yun yung laman ng first reading. Urge us to be joyful. Kaya ang tanong ko sa inyo, kayo po, pag nagbabasa kayo ng Biblia, masaya ba kayo? Pag nakikinig kayo sa misa, masaya ba kayo? No? Dapat masaya. Yun ang feeling dapat eh. Masaya. Celebrate. That's not always the case in the Old Testament. Kaya nakapagtataka, sa Old Testament, palagi tayong sinasabihan na don't do this, don't do that. Pero itong first reading from Nehemiah, iba. Sasabihin niya na, oo, puro don't do this, puro don't do that, pero you should rejoice. Kasi sinabihan kayo in advance. Para bang sinabihan ka na, alam ko may biyahe ka papuntang Visayas, sasakay ka ng eroplano. Sasabihan kita in advance, huwag kang tumuloy. Paano yun? Makipagkita ako sa girlfriend ko doon eh. Sabi ng Diyos, huwag kang tumuloy. Diyos ako eh, alam ko ang lahat. Pero paano yan? Nakaschedule na, may ticket na ako eh. Huwag kang ngang tumuloy. Tumuloy ka. Yung pala, babagsak yung eroplano, patay lahat ng pasahero. Sabi ng Diyos, I told you. Alam niyo, hindi ka pagbabawalan ng Diyos kapag ikabubuti mo yan. Pagbabawalan ka lang kung alam niya ikapapahamak mo yan. Kaya makinig kayo. Makinig. Makinig. The question for us here today, do I or do we feel joy when when we hear the Word of God? Bawat tao, iba-iba ang pananaw sa salita ng Diyos. Iba-iba. May taong natutuwa, may taong hindi natutuwa. Isa lang ang dahilan pag hindi ka natutuwa. You never appreciate the goodness of God.
Parang sinabi ng Diyos na, wag mo nang tapusin yung college degree mo. Wag na. Lord, gusto ko magkaroon ng diploma. Diyos ako eh. Wag. Mag-drop out ka na. Paano yung pangarap ko na maging doktor? Maging engineer? Di ba anong klase kang Diyos? Lahat kami pinagsasabihan na magtapos sa pag-aaral. Pero ikaw lang ang nagsabi na huwag kong tapusin. At pumunta ako sa garahe ko at gamitin ko yung talent na binigay mo. Anong gagawin ko sa garahe? Sabi ng Diyos, makinig ka lang. Alala niyo si Steve Jobs? Steve Jobs, drop out siya hindi niya tinapos. Sa garahe siya gumawa ng mga programa. Di ba? Ayan. Nung namatay siya, magkano yung pera niya sa bangko na hindi niya nagamit sa sobrang yaman niya? $7 billion. Kung naging engineer ka, magkano lang sweldo ng engineer? Pag naging nurse ka, magkano? Kikitain ba ng nurse yung $7 billion? Hindi. Sabi ng Diyos, kita ko lahat. May mga bagay na ang hirap lunukin. May mga bagay na mahirap intindihin dahil hindi abot ng isip natin. Hindi dahil hindi natin maintindihan, mali. It doesn't follow. It's your ignorance. But the truth tells you otherwise. If you sense that God is with you always, you feel joyful. Perhaps that sense is a quiet joy. Yan yung quiet joy. Yan yung term na ginamit ng mga scripture scholars. Iba yung noisy joy. Yan yung parang kagabi, nanalo sa basketball yung Pilipinas against China sa basketball. Nanood ako Napasigaw talaga ako. Kasi talo na talaga tayo. Humabol lang. Bandang huli, pumasok. Tayo ka agad. Yes! Yan yung noisy joy. Maingay ka talaga. Yeah! Meron quiet joy. Ano yung quiet joy? Nung pagtingin mo ng lotto ticket mo, at tinignan mo yung newspaper, tumugma! Nanalo ka ng 200 million pesos. Huwag kang sumigaw. Hold upin ka ng mga tao sa paligid mo. Sabi mo, nanalo ako, 200 million. Wala na, kidnap ka kagad. Pagtingin mo, panalo. Tago mo yung ticket mo. Tago mo. Tahimik ka lang. Pero sa loob, gusto mong sumigaw. Nanalo ako, 200 million. Nanalo ako. Huwag mong pagsasabi. Bakit? Lahat ng kapitbahay mo, hihingi ng balato. At pag hindi mo na pagbigyan, magagalit. At pag pinagsabi mo, lahat ng kamag-anak mo, darating. Pinsan, uncle, di ba magka-close tayo? Sabi nga, success is relative. Di ba? Totoo ba yan? Success is relative. The more successful you are, the more relative you will have. No? Pag mahirap ka, wala kang kamag-anak. Pag standby ka lang, gutom ka, walang magsasabi na, kamag-anak ko yan. Yung patay gutom na yan. Pinsan ko yan. Wala. Susuka ka nila. Kinahihiya ka pa nila. Pero pag mayaman ka, lahat yan. Ay, kamag-anak ko yan. Everybody wants to be related to you. Pag naging mayor ka, governor ka, uncle, kahit malayo na yung dugo nyo, yung lolo ng lolo ni Magellan at nung ni Lapu-Lapu, tetrace nila yan. Pinsan tayo. Bakit? Kasi nung nilikha si Eva at Adan, pareho yung magulang natin. No? Mayaman ka kasi. Pero pag mahirap ka, kahit magpinsan, sasabihin, hindi kami related. Kaya, quiet joy. Every time you hear the words of God, you just smile. And you said, thank you, Lord. That sense of being in the moment and you're at peace.
Peace is the theme of the gospel. So yung first reading is about rejoicing, celebrating, be happy when you hear the word of God. The gospel is about peace, katahimikan. As the Gospel of Luke relates the story of Jesus sending out the 72 to spread the word of God. It won't be easy. Not a lot of joy there as he compares them to the lambs among the wolves. We each carry the message of the gospel to the world by our actions and our example. Kaya sa misang ito, tayo nagdarasal. Anong pinagdarasal natin? We pray that we can find the joy in our relationship with God and the world and live out that joy and peace in our life. Amen.